God bless us all. To God be the glory. Just a little life motivation from the love letter of our Lord Jesus. Why does the Bible says that the dead know nothing? The dead are unaware of what is happening in the world of the living. They cannot see their loved ones. They cannot feel their pain, and they cannot comfort them. The dead are spiritually dead. They are separated from God and cannot experience His love and forgiveness. Ecclesiastes 9 verse 5. For the living know that they will die, but the dead know nothing. They have no further reward, and even the memory of them is forgotten. Job 14 verse 12. A man lies down and does not rise till heavens are dissolved. He will not wake nor be aroused from his sleep. Psalm 146 verse 4. When their breath departs, they will return to the earth, or that very days, on that very days. Their plans perish. These verses suggest that the dead are unconscious and unaware of what is happening in the world of the living. They also suggest that they are separated from God. In John 5 verse 28 to 29, Jesus says, "Do not marvel at this, for an hour is coming when all who are in the tombs will hear His voice and come out, those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of judgment." This passage teaches that the dead will come to life again, either to eternal life or to eternal punishment. So while the Bible does say that the dead know nothing, it is important to remember that this is not the end of the story. The dead will be resurrected one day, and they will face judgment for their lives. So guys, I hope I just shared a little life motivation to each and every one of us. Ini-imply lang po ng mga verses na to, ng Bible verses na to, na talagang there is one day of judgment of our Creator, na yung mga namatay na po at yung mga mamamatay pa nga, muling mabubuhay. All of us will have one day to know which destination for each and every one of us. Sabi nga po ng Panginoon, ang gawa mo ang susunod sa'yo. Kung ano po yung mga ginawa natin while we are still living in this world, yun din po ang susunod sa atin kapag dumating na yung one day ng judgment ng ating Creator. So pax na pax po din guys na hindi pagkatapos na namatay kay tapos na, magpapahinga lang po tayo. Yun nga daw pong mga namatay na nung unang siglo pa, nung panahon pa ng mga propeta natin, nung unang-unang panahon pa ni Adan at Eva. Ang mga namatay po'y natutulog lang. Yung pong mga mabubuti, yung mga espiritu po nila,
nakatago po. May pinagtataguan po ang Panginoon. At yung mga espiritu naman po ng mga namatay na gumawa ng kasamaan, nakakulong. Yun po ang pagkakapaliwanag ng Holy Scripture, pati po ng mga matutuwid na mga ngaral, na nasusubaybayan ko din po yung mga documentaries nila, na wala pa po talagang tao na makakapagpatunay sa panahon natin ngayon na nandun na talaga sa langit, na nandun na talaga sa Sahel. Kasi lahat po sabay-sabay. In a blink of an eye, in a snap of a finger, sabay-sabay po tayong lahat nahaharap sa final judgment ng ating Panginoon. Meron po talagang isang araw na nakalaan. Kaya nga po sabi po ng Holy Scripture ng ating Creator, habang nabubuhay tayo, nasa Ecclesiastes po yan, habang nabubuhay tayo, gawin mo na lahat habang may panahon ka pa. Kasi nga po, pag namatay na, matutulog ka na, mag-aantay ka na lang ng pinaka-final judgment. Yung iba nga po, ang sabi nila, kapag ka nabuhay ka, buhay na eternal na naghihintay sa'yo. Masasabi lang po nating mapupunta talaga tayo sa eternal life. Ang Panginoon lang po talagang makakapagbigay sa atin ng hatol na yon. Kasi hindi po natin pwedeng isigurado. Kasi nga po nasusulat din na kung yung mga banal, kung yung mga gumawa talaga ng matutuwid, nagkakasala pa rin habang nabubuhay. Ano pa po kaya yung patuloy-tuloy? Kasi maling-mali po yung notion ng mga tao na saan na lang ako magsisisi kapag malapit na akong mamatay. Pagsasamantala daw po yun sa kabutihan ng Panginoon. Sabi nga po ng isang matuwid na mga ngaral, iisa lang yung magnanakaw na humingi ng tawad sa ating Panginoong Hesus nung nakabitin sila sa kamatayan nila na nakapako silang tatlo. Na yung isa po ay nagmataas pa, na tinuya-tuya pa, minak pa po niya ang ating Lord Jesus. Tapos yung isa po nagsisi, humingi po siya ng paumanhin ng tawad sa ating Panginoon na inaamin niyang siya'y talagang gumawa ng mga kasalanan. So ang pangako po sa kanya ng Panginoon, ipagsasama kita sa paraisong pupuntahan ko. So inihanda na po ng Panginoon yung lugar talaga ng mapupunta yung mga taong nagpakatuwid, na hindi naman po talaga natin pwedeng sabihin na final na talaga na napakabuti natin eh. Kasi kahit po tayo nagiging sobrang sinisikap nating magpakatulog, magpakabuti, nagkakasala pa rin tayo. Kasi nga po nandito tayo sa mundong to eh. So, ang paliwanag po ng isang matuwid na mga ngaral guys, magkasala ka man, hindi mo na sinasadya. Dala na lang ng pagkabigla. Kasi nga po nandun ka na sa binabago ka na ng Panginoon eh. Once na lumapit ka na sa Kanya, naglinis ka na, nagpakatuwid ka na, tinalikuran mo na lahat ng mga vices mo, lahat ng mga maling ginawa mo sa buhay mo, nagbago ka na. Yun po yung tatahakin natin. Sabi nga po, kapag ikaw ay nasa Panginoon na, bagong tao ka na. It means po guys, na kapag nasa Panginoon ka na, ibig sabihin, nagpapakabuti ka na, nagpapakatuwid ka na, magkasala ka man, hindi ka na papayagan ng Panginoon natin na magkasala ka pa ng mabigat na mabigat. Thank you po guys. Sana po kahit paano nakapaghatid ako ng maliit na life lesson in motivation. Thank you po sa inyong lahat na nadadaanan ng mga content ko, ng mga iba-ibang templates na ginagawa ko. Maraming salamat po sa lahat ng nag-review ng profile ko. To God be the glory po. Pagtibayin pa po natin yung faith natin sa ating Panginoon, kasi hindi po natin talaga masasabi. Any moment po talaga mangyayari na yung dapat mangyari. Kasi napansin niyo po ngayon yung mga nangyayari sa paligid natin sa iba-ibang bansa, sa iba-ibang parte ng mundong ito. Talagang kakaiba na po, kaya maging prepared po tayo. Always be prepared. Always try to be ready. Be steadfast in your faith to our Creator. And lagi po nating ipanalangin na magkikita-kita tayong lahat dun sa inihanda ng ating Panginoon na bagong titirahan ng lahat ng magiging chosen niya. Amen. Thank you po ulit for watching. God bless us all, and to God be the glory. Amen.